Ano ang gagawin mo kung walang tutulong sa'yo? Isang gabi na dapa ka sa gitna ng kalsada, sugatan at umiiyak sa sakit. Napapaligiran ka ng mga tao, mga naglalakad, nakatingin, ngunit walang ginagawa. Isa-isang dumadaan, ni walang nagtangkang magtanong, mag-abot ng kamay o tumawag ng tulong. Ano ang mararamdaman mo? Sa isang mundo kung saan ang teknolohiya ay mabilis at ang mga tao'y tila abala sa sarili nilang buhay, may mga pagkakataon na tila nawawala ang ating pakiramdam ng responsibilidad sa kapwa. Ang kwento ng bystander effect ay hindi lamang isang konseptong psychological, ito'y refleksyon ng ating lipunan. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang mga totoong kwento ng kawalang pakialam, ang psychological na paliwanag kung bakit ito nangyayari, at higit sa lahat, ang tanong na dapat nating lahat sagutin. Kung ikaw ang saksi, tutulong ka ba? Noong gabi ng March 13, 1964, si Kitty Genovese, isang 28 years old, ay inatake at pinatay malapit sa kanyang apartment sa Kew Gardens, Queens, New York. Habang pauwi siya mula sa trabaho, sinundan siya ni Winston Mosley. Sinaksak siya nito sa likuran ng 2 beses. Si Kitty ay sumigaw at humingi ng tulong. Sinasabing madaming kapitbahay ang nakarinig sa kanya at isang tao lang ang sumigaw kay Winston ng layuan mo siya, kaya ito'y umalis at iniwan ang sugatang si Kitty. Ngunit bumalik ito makalipas ang ilang minuto upang muli siyang saktan, gahasain at sa huli ay patayin. Sa loob ng halos 30 minuto ng pag-atake, may mga ulat na higit sa 30 katao ang maaaring nakarinig o nakakita ng pangyayari, ngunit hindi kaagad tumawag ng pulis o tumulong man lang. Ang kaso ni Kitty Genovese ay pinaka naging kilala dahil sa idea ng bystander effect o diffusion of responsibility. Ayon sa pananaliksik, kapag maraming tao ang nakakasaksi ng isang insidente, mas malamang na walang tumulong dahil iniisip nilang may ibang gagawa nito. Ang kanyang kwento ay nagbigay daan sa malawakang pag-aaral sa social psychology at naging halimbawa sa mga diskusyon tungkol sa moralidad, responsibilidad at pakikialam sa oras ng krisis. Ngunit bukod kay Kitty, ay may iba ding nakaranas ng kaparehong pangyayari. Ang isa pa ay si Cherise Iverson. Si Cherise ay isang 7 years old na batang babae na pinatay sa isang casino restroom sa Nevada noong May 25, 1997. Ang ama ni Cherise ay nagsusugal sa naturang kasino at si Cherise ay palaging naiiwan at lumilibot sa lugar. May ilang beses din itong nakita ng mga security guards na pagala-gala kaya binabalik ito sa ama. Ang salarin ay si Jeremy Stromayer. Una, si Jeremy ay nakitang nakikipaglaro pa sa bata para makuha ang loob nito. Hanggang sa siya ay nakitang inaabuso ang bata sa loob ng restroom ng kasama niyang kaibigan na si David Cash Jr. Ngunit si David ay walang ginawa upang pigilan ng krimen o iulat ito sa mga otoridad. Ang kaso ay nagdulot ng matinding galit sa publiko at diskusyon tungkol sa moral na responsibilidad ng mga saksi. Si Wang Yu ay isang 2 taong gulang na bata. Siya ay na-hit and run ng 2 sasakyan sa isang makitid na kalye sa Foshan, China. Mahigit 18 na tao ang nagdaan sa bata habang siya ay nakahandusay sa kalsada, ngunit walang tumulong kaagad. Sa huli, isang basurera ang sumaklolo at tumawag ng tulong, ngunit namatay rin si Wang Yu dahil sa matinding pinsala. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kritisismo tungkol sa kawalang pakialam ng mga tao. Ngunit ang iba ay nagpaliwanag dahil may isang kaso na din sa China noong 2006 na ang isang lalaki ay tumulong, ngunit sa huli siya pa ang napagbintangan sa krimen.
Si Tawana Brawley ay isang African-American teenager na natagpuan sa isang basurahan malapit sa kanyang tirahan. Magulo ang tsura, may mga sugat, may mga dumi ng aso sa katawan, at may mga racial slurs na nakasulat sa katawan nito. Ngunit maraming dumaan na hindi nagtangkang alamin ang nangyari o tumulong man lang sa kanya. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, ang mga tao ay nagdalawang isip na makialam o mag-ulat sa mga otoridad sa takot na baka madamay sa anumang legal na issue. Hirap si Tawana magsalita sa una, ngunit nasabi nito na ang mga gumahasa at umabuso sa kanya ay grupo ng lalaki at may isa ding pulis. Habang may mga kontrobersya na sumunod sa kasong ito, ang pag-uugali ng publiko noong simula ay isang halimbawa ng bystander apathy, kung saan iniiwasan ng mga tao ang pagkilo sa harap ng isang krisis. Si Hugo Alfredo Tillacs ay isang homeless person ay sinaksak habang sinusubukang tulungan ang isang babae na inaatake sa New York ng mga mugger. Pagkatapos niyang masaksak, bumagsak siya sa kalsada ng duguan. Mahigit na nasa 20 na tao ang dumaan, ngunit walang tumulong o tumawag ng ambulansya ni isa. Natagpuan siyang patay matapos ang halos isang oras. Tila ang kanyang kabutihan at pagtulong sa kapwa ay hindi man lang naibalik sa kanya. Ang babaeng kanyang tinulungan ay iniwan din siya at hindi na din naabutan pa ng mga pulis. Ang mga kasong ito ay patuloy na ginagamit sa mga talakayan tungkol sa bystander effect at nagtuturo ng kahalagahan ng pagkilos sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa mga psychologist, ang bystander effect ay nangyayari dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, ang diffusion of responsibility. Kapag maraming tao ang nakakasaksi sa isang sitwasyon, iniisip ng bawat isa na may ibang tutulong naman. Dahil dito, nababawasan ang pakiramdam ng personal na responsibilidad. Pangalawa ay ang social influence. Ang mga tao ay tumitingin sa iba para magpasya kung ano ang tamang gawin. Kung walang kumikilos, maaaring isipin ng isang saksi na hindi seryoso ang sitwasyon o hindi kailangan ng tulong. Sumunod naman ay ang fear of judgment. Ang ilang tao ay natatakot gumawa ng aksyon dahil baka magkamali sila o pagtawanan ng iba, lalo na kung hindi nila tiyak ang sitwasyon. Bukod dito, kapag hindi malinaw kung may panganib o hindi alam ng saksi kung paano tumulong, mas malamang na hindi na sila kumikilos. Bagamat mahirap itong ganap na maalis, may mga paraan naman upang mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga personal na responsibilidad. Ito ay sa pamamagitan ng edukasyon at kamalayan tungkol sa bystander effect. Ang pagkakaroon din ng kaalaman sa mga emergency response ay importante. Kung ikaw naman ay nangangailangan ng tulong, maaari ka ding humingi ng tulong ng direkta sa taong gusto mong tumulong sa iyo. At ang huli ay ang paglikha ng pro-social norms. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ang kultura ng pagtutulungan ay maaaring palakasin sa pamamagitan ng pagsulong sa mga positibong kwento ng pagtulong at pagpapakita ng kahalagahan ng pagkilos sa mga krisis. Ang bystander effect ay isang normal na tugon sa ilang sitwasyon, ngunit sa tamang edukasyon, pagpapalaganap ng kamalayan at pagtuturo ng mga praktikal na kasanayan, maaari itong mabawasan. Mahalagang tandaan na ang kahit maliit na aksyon ay maaaring magligtas ng buhay. Sa huli, ang bystander effect ay paalala na ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang kumilos. Isang maliit na hakbang ng kabutihan ang maaaring magligtas ng buhay. Ang tanong ay hindi kung sino ang tutulong, kung hindi kung ikaw ba mismo ang gagawa ng unang hakbang. Maraming salamat sa pakikinig. Kung mahilig ka sa mga ganitong contents, don't forget to hit like and subscribe. Kung may mas bago ka namang detalye o ideya, ay maaari mo naman itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at lagi pong mag-ingat.